Hello. Sound? Okay, good morning sa bawat isa. How are you today? Yan, lagi po nating dideklara na all is well sapagkat tunay nga sa natapos na gawa ng Panginoon Kristo, tayo po'y pinagpala at pinaboran. Sino sa'yo naniniwala doon na tayo pinagpala at pinaboran? Okay, batiin po natin ang ating katabi ng 2 thumbs up. Ayan, sabihin po na you are Charito. Ayan, always declare ang mga bagay na ginawa ng Panginoong Kristo sa krus. Dahil sa krus ni Kristo, tayo po ay pinagpala at tayo po ay pinaburan at tayo po ay naniniwala at nananampalataya sa natapos na gawa ng Panginoong Kristo. Ang isang buhay na ganap at kasiyasiya ay ang Diyos ang nagbigay sa atin at karapat-dapat pong siya ang patuloy na parangalan at dakilain sa ating mga buhay sapagkat tunay nga na mabuti ang Diyos sa bawat isa sa atin. Araw-araw, hindi po siya nagkulang, hindi po siya nagpapabaya, lagi po siyang nariyan sa buhay po ng bawat isa sa atin. Okay, tayo po ay magpapatuloy sa ating pag-aaral patungkol po sa Sola Fide, na ibig sabihin po ay the gift of faith, na ang atin pong pananampalataya ay regalo na buhat sa Diyos. Okay, at nakita po natin, napag-aralan natin noong una, na yung life application na tayo po'y magpasalamat sa Diyos sapagkat ang pananampalataya ay regalo na buhat sa Panginoon. Sino po sa inyo madalas nakakatanggap ng regalo? At siyempre, pag tumatanggap ka, ano po ang sinasabi natin doon sa nagbigay? Maraming salamat. Okay. At ganun din, napag-aralan natin na ang kaligtasan ay hindi natin gawa. Yan ay gawa ng Diyos na ginawa niya para sa atin. Siya ang kumilos, siya ang gumawa sa buhay po natin. Wala tayong kinalaman sa ating kaligtasan. Ang lahat ng ito ay natanggap lang natin dahil sa biyaya ng Diyos. Wala tayong kakayanang maging bahagi ng kaligtasan dahil sa bagsak nating kalalagayan. Kaya ang Diyos ang gumawa. Sa kabila ng lahat ng ating bagsak na kalalagayan, namatay si Kristo para sa atin kahit nung tayo'y makasalanan pa. No? Kaya yung nakaraan, ang big idea natin ay faith is a gift of God. No? Ang pananampalataya ay gift of God. Ngayon, itutuloy po natin itungkol doon sa tinatawag na gift of God. Yung faith is a gift. Naniniwala tayo na ang pananampalataya ay regalo. Ang pananampalataya kaloob. Pag sinabing kaloob, ito ay galing sa Diyos, ipinagkatiwala at binigay po sa bawat isa sa atin. Hindi po yan gawa ng tao. Ang faith ay kaloob ng Diyos o yung iba nagsasabi, ito ay gawa ng tao. Pero hindi pwedeng gawa ng tao at gawa ng Diyos. Kung naniniwala, mag-aaralan natin, kung ang faith ay paniniwala ng tao, ay gawa ng tao, tao lang. At kung ang gawa ang faith ay gawa ng Diyos, gawa lang ng Diyos. Hindi pwedeng pagsamahin ang gawa ng tao at gawa ng Diyos, ang faith. Isa lang. Mamimili tayo doon. At nakita natin at mapapatunayan natin na ang gift, ang pananampalataya ay regalo na galing sa Diyos. Pag-uusapan natin mga yan. Okay. Siyempre, pag-uusapan natin yung contextual analysis. Magano tayo, i-analyze natin. Ano nga ba yung faith? Bakit nga ba tinawag na regalo ang pananampalataya? Sabi ni Ephesians 2:8-9, dito po tayo magpo-focus sa verse na ito. For by the grace you have been saved through faith, and that not of yourselves. It is the gift of God. No? Not of your works, lest anyone should boast. No? At malinaw na ang biyaya ng Diyos ay, dahil sa biyaya ng Diyos, tayo naligtas sa pamagitan ng pananampalataya at ito hindi sa pamagitan ng inyong sarili, ito'y kaloob ng Diyos. Malinaw, pero makakakita ka ng verse dyan, makakakita ka ng translation na dahil sa biyaya kayo naligtas sa pamagitan ng inyong pananampalataya. Kaya maingat po tayo sa pag nag-aaral po tayo ng Bible ay tingnan natin yung iba-ibang translation. Siyempre, ang pinaka-main natin tingnan yung sinasabi sa original text. Kasi nga, sabi nga natin noong nakaraan, walang perfect translation. Katulad nung napag-aralan natin noong nakaraan,
yung tinatawag na forgiveness, pagdating po doon sa Latin Vulgate, ito ay penance. No? Yung paniniwala sa original, ito po ay yung forgiveness, yung ating paghingi ng tawad. Pagdating sa ibang ginagamit na translation, ito ay penance. Magpenitensya ka para ikaw yung mapatawad. Kaya tingnan natin yung mga context na ating tinitingnan. Sapagkat sa hermeneutics ay maipapaliwanag, titingnan natin, mag-aaral tayo ng salita ng Diyos ayon doon sa context. Ano ba sinabi ng context? Bakit ba sinabi na ang pananampalataya is a gift of God? Tingnan natin. Ang context po ng Ephesians 2:8-9 ay nandoon sa Ephesians 2:1. Siyempre, bago magkaroon ng 8:9, ay una muna yung 2:1. Yun ang simula, hindi po ba? Sabi doon, and He made alive who were dead in trespasses and sin. Malinaw na inilarawan muna ni Apostol Pablo ang kondisyon ng tao bilang espiritual na patay. Dead in trespasses and sin. Kung ang tao po espiritual na patay, paano siya magkakaroon ng pananampalataya? No? Saan siya kukuha ng pananampalataya? Ang faith ay spiritual at hindi natural. Paano siya makakapag-produce ng pananampalataya kung patay yung kanyang espiritu? Sabi doon sa context na Ephesians 2:1, you have made alive. Sabi doon, ikaw ay patay sa iyong espiritu dahil sa kasalanan at paglabag. Malinaw na ang taong spiritual na patay ay walang kakayanang mag-produce ng spiritual na bagay, hindi kaya ng katawan o kaluluwa na mag-produce ng faith dahil ito ay natural. Natural po yung soul, yung tinatawag na yung ating katawan, yung ating soul ay natural, pero yung spiritual, yung ating pong espiritu ay hindi kaya mag-produce sapagkat patay. Yung faith po ay spiritual. Kaya hindi kaya i-produce ng body, hindi kaya i-produce ng soul. Di ba tatlo po yung pinag-aaral natin? Soul, body, soul, and spirit. Patay nga yung espiritu. Paano ka makakapag-produce ng faith? Ang faith po ay spiritual. Kaya po, malinaw dito na sinasabi ni Apostol Pablo na ang faith ay hindi galing sa tao. Ito ay regalo. No? Sabi doon, isinulat ni Apostol Pablo, the man without the Spirit, sabi sa 1 Corinthians 2:14, sabi doon, the man without the Spirit, o tinatawag na spiritually dead, does not accept the things that comes from the Spirit of God. For they are foolishness to him, he cannot understand them because they are spiritually discerned. Hindi nila maunawaan ito sapagkat hindi nila matatanggap ang mga bagay patungkol sa Espiritu ng Diyos sapagkat patay po sila sa Espiritu. Bakit? Kasi yung Espiritu natin ang nakikipag-ugnayan sa Diyos. No? Dahil nga sa kasalanan, ang ating Espiritu ay patay, salamat lang sa Diyos. Kaya tayo narito, naiintindihan natin sapagkat binuhay ng Diyos ang ating Espiritu para maunawaan natin mga bagay patungkol sa Espiritu. Yung Bible po, Spirit po yan. Hindi natin maintindihan yan. Maaaring yung iba, kaya nilang interpret ang Bible sa kanilang sariling karunungan. Pero hindi yung tunay na interpretation ng Bible. Ang tunay na pagkaunawa sa Bible ay nakakaunawa lang tayo dahil sa Espiritu ng Diyos na inilagay sa buhay ng bawat isa sa atin. Ang salitang dead ay galing sa original na salitang Griego na nekros. Na ang literal na ibig sabihin ay complete dead. Ang salitang ito ay Greek grammar ay sa Greek grammar ay no degree. Na ang ibig sabihin ay no in between. No in between. Sabi doon, this means that either you are dead or alive. Hindi ibig sabihin na if you are dead, you are not alive. If you are alive, you are not dead. Ang ibig sabihin, walang partial dead. Walang partial dead, either you are completely dead or completely alive. Wala sa gitna. Kung patay ka, patay ka. Kung buhay ka, buhay ka.
No, hindi yung sinasabing nasa gitna ako, kalahati patay, kalahati buhay. Hindi ba sa ospital ganon, tinitingnan talaga nila kung patay na. No? Hindi yung umihinga pa, sasabihin nilang patay na, ay buhay pa, ganon. Kasi kung patay, patay, kung buhay, buhay. Ganon din po sa buhay natin. Ang espiritu natin ay patay. Pag sabing patay, walang kakayanan. Kahit tisid-tusirin mo yan, kahit kausapin mo yan, hindi magsasalta yan. Sapagkat patay. No? Yun po ang ibig sabihin ng context. Kasi yung hermeneutics ay interpret the Bible according to its context. Hindi dahil nabasa natin, ay nabasa doon na sa magitan ng aking pananampalataya kay naligtas. Kasi interpretasyon, meron pong sa Bible, meron sa Tagalog na kayo naligtas sa magitan ng biyaya at sa magitan ng inyong pananampalataya. Hindi natin pananampalataya yon. No? Kasi nga, yung atin pong translation na binasa ay hindi perpekto. May mga mali, may mga bagay na hindi tama yung pagkaka-interpret. Kaya pinag-aaralan natin iba-ibang translation na ayon doon sa original text. Makita natin mamaya, bakit kailangan ng original text. Okay. Pangalawa, the law of natural attraction. Kung ang tao ay natural na may faith, gaya ng sinasabi nila, no, dati ganito, kala ko, ganito rin yung pananiwala ko dati. Kala ko yung faith, akin. Kaya naman ako naligtas kasi ako'y sumampalataya sa Diyos. Kaya pagdating sa langit, pagalingan. Yung iba, sinasabi na ako napunta sa langit kasi ako'y ganito, ako'y ganyan. Pero ako sabi, ako ay nanampalataya. No? Makikita natin dito mamaya. Sa law of natural attraction, dapat ang faith ay may attraction sa Diyos. No? Dapat may attraction sa Diyos. Kung katulad ng metal na may natural attraction sa magnet. Pag ang metal nilapit mo sa magnet, didikit, tama? Yun po yung ibig sabihin nun. Pero sa sulat ni Apostol Pablo, no one seek God. Sa sulat ni Apostol Pablo, no one seek God. Walang sino mang humanap sa Diyos. Kung natural sa iyo na meron kang sariling pananampalataya, ikaw mismo hanapin mo ang Diyos. Pero kokontra dito. Sa sinasabi ni Apostol Pablo na no one seek God. Walang sino mang humanap sa Diyos. Sabi sa Romans 3:10-11. Kaya nasusulat, walang matuwid, wala kahit isa. Wala ni isang nakakaunawa, wala ni isang humanap sa Diyos. Pag sinabing wala isa, sa buong mundo, wala ni isa. Malinaw po, no? Hindi naman po kailangan ipaliwanag na ito. Pero kung natural sa isang tao ang may faith, ikaw mismo hanapin mo ang Diyos. Pero hindi nga, wala ngang matuwid, walang humanap sa Diyos. Bakit walang humanap sa Diyos? Kasi nga, wala hong buhay na espiritu sa atin. Kaya lang tayo makakahanap sa Diyos kapag binuhay ng Diyos yung ating espiritu. Kaya po, inirigalo ng Diyos yung pananampalataya sa atin. Sa totoo lang, hindi ang tao ang humanap sa Diyos. Ang Diyos ang naparito upang hanapin ang tao. Ang sabi mismo ng Panginoong Jesus, for the Son of Man came to seek and save the lost. Sino yun? Tayo yun. Jesus came to seek us, to save us, sapagkat tayo yung mga naligaw at nawawala. Hindi natin hinanap ang Diyos, kundi siya ang humanap sa atin. Sabi pa ng John 15:16, you did not choose me, but I chose you and appointed you to go and bear fruit that will last. Sino humanap sa Diyos? Sino pumili sa Diyos? Hindi tayo pumili sa Diyos. Tayo ay pinili ng Diyos. Sabi mo sa iyong katabi, pinili ka ng Diyos. No? Hindi ba tayo nagpapasalamat doon? Sa dami ng tao sa mundong ito, bilyon tao, pinili ka ng Diyos. No? Ang tao sa patay na kalalagayang espiritual, hindi makakalapit sa tagapagligtas. Kahit anong gawin nating lumapit sa Diyos, kapag patay ang ating espiritu, hindi tayo makakalapit sa Kanya.
ang Panginoon Jesucristo, malibang ilapit siya ng Ama, sabi mismo ng Panginoong Jesus, sabi doon sa John 6:44, "No one can come to me unless the Father who sent me draws him." Ibig sabihin, no, walang makakalapit sa Panginoong Jesucristo malibang ilapit ito ng Ama. Sabi pa ng John 6:65, "This is why I told you that no one can come to me unless the Father has enabled him." Ang Diyos ang nagbigay ng kakayan lumapit sa Panginoon at manampalataya sa Panginoon. Hindi dahil sa ating kakayanan. Hindi dahil sa tayo may mabubuti nating gawa, kundi ang Diyos mismo ang gumawa ng paraan. Kaya yung law of attraction, hindi po totoo yun na patungkol sa pananampalataya. Dahil kung meron tayong natural na pananampalataya, tayo lalapit sa Diyos. Kaya lang, wala nga tayong natural na pananampalataya. Tingnan natin sa grammar, no? Grammatical analysis. Isa sa mga pangunahing batas ng hermeneutics ay ang nagsasabi, interpret the text according to its grammatical structure. Nung nag-aaral po kami ng hermeneutics, doon po kami nagkaroon ng mas malinaw na pangunawa sa salita ng Diyos. Nag-aaral po kami niyan 1 year, 9 months, namin pinag-aralan itong hermeneutics. Na doon pala, kaya maraming nagkakamali ng pagpapaliwanag sa Bible sapagkat ipinapaliwanag nila ang Bible according sa kanilang sariling karunungan. Pero ang hermeneutics ay ini-interpret niya iba-ibang klase. Kanina, context. Ngayon, grammatical structure. Na kaya naman niyang ang Bible, kaya niyang ipaliwanag yung sarili niya sa pamagitan ng mga Bible verses din. Sabi rito, ang analysis na ito ay mas mainam mula sa original na salitang ginagamit at hindi sa salin o mahihinang salin ng Biblia. Yung grammatical structure ay hindi base doon sa mga translation. Kasi nga, yung bawat translation, King James, NIV, ESV, marami pong translation eh. Yung pag-aanalisa ng Bible ay dapat doon sa original text, yung tinatawag po na Greek word, no, o Hebrew word, no. Tingnan natin doon po sa ating binasa kanina. For by the grace you have been saved through faith, and that not of your works of yourselves, it is the gift of God, not of your works, lest anyone should boast. Tingnan natin ulit. Sa Greek text na ito ay hinango sa Textus Receptus. Ang kopya noong 1550. No, yung tinatawag na Greek word na Bible ay tinatawag na Textus Receptus noong 1550 na pinagbasihan ng salin ng King James. Siyempre, ang unang salin sa atin na ating nabasa ay yung King James. Sino po sa inyo ang may King James Bible? Tagalog, naintindihan ba natin yung mga Tagalog sa King James? Di ba malalim? Sa English lalo, mas mahirap siguro intindihin. Pero yun po yung unang salin, no? Nung 1611. Mataas ang reputasyon ng King James dahil sa bansag sa kanya na transliteration. Kumbaga, sa mga salin, siya yung mataas ang reputasyon. Ang ibig sabihin, ang salin ginawa word for word. Ang tanging kahinaan lang nito kung mayroon man ay ang yaman ng salitang Ingles noon, panahon, na ginawa ang pagsasalin. Kasi nga, 1611, kumpara ngayon, mas mayaman po ang English ngayon. Mas madali pong intindihin, tama? Noong unang panahon, 1611, mahirap intindihin. Kaya, nung sinalin to word for word, ay ang problema, availability of English word. Hindi siya, kumbaga, kumpara ngayon, mas marami na pong translation, marami na pong kahulugan patungkol sa English. Kaya ang ginawang salin ng English ay kung ano lang ang most available English word noon. Noong unang panahon. Admittedly, may mayaman na English sa panahon ngayon kaysa sa noong 1611.
Kaya ang kailangan natin ay original copy of the Greek text o textus receptus. We can always go back and repair to the original Greek word. Meron na po ngayon, interlinear. No, pag meron na sa Bible, meron na pong mga apps. Pagka King James, itatranslate na po yun sa Greek word. Sa bawat salita, meron na pong meaning. Kunyari, life. Nakalagay yung Zoe. Papaniwan nga po yung ano yung Zoe. No? Yung po, meron namang life na bios. No? Iba-iba po kasi makikita natin, ano nga ba yun? Bios ba yun? O Zoe ba yun? No, kasi nga, iba-iba yung paggamit ng Bible. Okay, yun po yung problema. Pagka hindi natin binase sa original text, magkakamali po tayo ng pangunawa. Yun po ang ibig sabihin ng tinatawag po natin na grammatical analysis. No? Tingnan pa natin. Grammatical observation, grace and faith are both noun. No? Both noun. The same gender and number. Ang salitang charis o tinatawag na grace at pistis na tinatawag po na faith ay parehas na NFS. Ibig sabihin, noun, feminine, and singular. Singular po yung grace, singular yung faith. No? Noun po parehas. Ito ay malakas na patunay na sila ay magkauri. This is a strong evidence that both have the same origin. Yung grace at faith, isa lang ang pinagmulan. Yung grace, saan po nagmula ang grace? Alam naman natin, ang grace ay sa Diyos nagmula. At yung ibig sabihin, kapag ang grace ay sa Diyos nagmula, yung faith ay makikita natin sa Diyos din po nagmula. The same gender, both feminine, same class, same entity. Isa lang ang kanilang pinanggalingan at ang biyaya ay galing sa Diyos, gayon din ang pananampalataya ay galing sa Diyos. Naniniwala po ba tayo dito? Grace and faith are different in case. Case naman tayo. Ang salitang charis o grace at pistis ay magkaiba ang case. Ang case ng charis ay dative. Ang case naman ng faith ay genitive. Ano ang function ng case? Ano nga ba yung function ng case? Bukod sa iba pang gawain nitong pangunahin, ay malalaman kung ano at sino ang tinutukoy ng salita na sinasabi ng bersikulo. Kunyari, ano ba yung sinasabi ng bersikulong ito? Ano ba ang tinutukoy? Sino ba ang tinutukoy? Alin ba yung pakahulugan nito? Dahil sa general rules of Greek grammar, word must agree grammatically in case. Ang case ay parang roadmap nagagabay sa pag-aaral upang matunton niya kung saan patungo ang talatang nakasulat. Okay, tingnan natin. At dahil ang grace o charis ay dative, ang lahat ng dative sa verse, pag isang verse, lahat ng dative sa verse ay tumutukoy sa grace. Pag binasa natin, kunyari, yung Ephesians 2:8-9, kung ano yung lahat ng dative, pag tinignan natin sa Greek word, makikita natin yung verse na yun, dative, yung salita na yun, dative, ito ay genitive. Lahat ng dative tumutukoy sa grace. At dahil ang pistis o faith ay genitive, ang lahat naman ng genitive ay sa verse ay tumutukoy sa faith. Malinaw po, no? Napakasimple. Hindi mo kailangang manghula kung sino ang tinutukoy ng verse. Alam mo, no? All you have to do is honest textual analysis. I-analyze natin yung verse. Remember, word must agree in case. Ibig sabihin, yung word na ito kailangan mag-agree doon sa mga case ng bawat word. Tingnan natin, yung that, di ba may that po doon? That is a demonstrative pronoun. No, ibig sabihin, yung verse natin binasa kanina, Ephesians 2:8-9, sabi doon, for by the grace of God, you have been saved through faith, and that not of
yourselves. It is the gift of God, not of your works, lest anyone should boast. Okay. Pansinin mo maigi. Yung salitang that, ito ay demonstrative pronoun. As we know, yung basic rule ng English 101, a pronoun is a word that takes the place of noun. No? Here's the function of the case. Plays every important role para malaman mo kung ano o sino ang tinutukoy ng panghalip o pronoun. Madali mong matutukoy kung ano at sino ang tinutukoy ng pronoun dahil kailangan parehas sila ng case. Kung genitive, genitive. Kung dative, dative. No? Kaya pag nag-aaral po tayo sa Greek word, parang mas madali kasi yun ang babasehan mo. Kung isang word, yung grace, ano ba yung word na ito, ano ba ang tinutukoy nito? Kung parehas sila, yun ang tinutukoy. Pansinin mo maigi ang salitang that. Ito ay demonstrative pronoun as well as the basics na sinasabi po sa English grammar, no? Okay, ito pa, ano ang tinutukoy ng panghalip, pamantig o demonstrative pronoun na that? At dahil ang pronoun ay pamalit sa noun, kaya suspect natin ay ang dalawang noun. Ano yung dalawang noun? Grace and faith. Di ba? Noun parehas yun, no? Ano ang tinutukoy ng that? Grace or faith? Hindi pwede na pareho dahil singular lang ang pronoun. No, yung that ay singular. No, yung grace and faith singular. Ano ang tinutukoy ng that not of yourselves? Ang mabilis na sinasabi o hinala ng iba ay grace. Grace is not of yourself. Totoo naman talaga 'yon. Mas madaling intindihin, no? Sasabihin ng iba, madaling intindihin, wag natin pahirapan sarili natin. Talaga naman yung grace hindi galing sa atin. Ang tanong, dalawa kasi yung noun, grace saka faith. Kaya karaniwan, ang turo ng iba ay, parang hindi na kayo mag-isip, yun na lang yun. Madali naman natin itong matanggap dahil obviously, yung grace talaga ay not ourselves. No? For the practical purposes, we just close this case and just accept it. Tinatanggap na po natin kasi yun ang turo ni pastor. Tanggapin na natin kasi yun ang turo ni bishop. Pero ang tanong, na-analyze ba natin? Yun ba talagang faith ay galing sa tao o yung faith ay galing sa Diyos? Ang problema, kapag tinanggap natin na ang grace ay tinutukoy ng that not of yourselves, hindi tumutugma sa grammar. Remember, Greek word must agree in case. Ang case ng charis ay dative. Ang case naman ng of yourselves ay genitive. Pag tinan mo yung of yourselves, that not of yourselves, ay genitive. Hindi pwede yung grace doon. Kasi ano siya doon? Dative yung grace. Kaya ang tinutukoy ng not of yourselves ay genitive. Ang tinutukoy niya yung faith. Kasi yung faith ay genitive. Kailangan parehas. Kung ano tinutukoy ng not of yourselves ay genitive, ang tinutukoy niya ay hindi yung faith, kundi ang pananampalataya. Therefore, the phrase that not of yourself does not refer to grace, but rather, faith, ang pananampalataya o faith ay hindi sa atin, faith is not ourselves. Malinaw. It's not of ourselves. Hindi sa ating sarili. Ang kaisipang ito ay umaayon sa context na ang taong spiritual na patay ay walang sariling pananampalataya. Ito ay kaloob ng Diyos. Kaya sinabi ni Apostol Pablo sa Ephesians 2:1, tayo'y patay sa ating mga kasalanan. Ang patay, walang kakayanang mag-produce ng pananampalataya. It is the gift of God, not of your works. Sabi po doon sa ating binasa kanina. For by the grace of God, you have been saved through faith and not of yourselves. It is the gift of God.
You may want to verify this, but you will find to be accurate. Ang linya po na it is ay wala sa original Greek word. Ito ay supply lamang ng mga translator para madulas na pagbabasa o smooth reading. Ito ay hindi makakaapekto sa kahulugan ng teksto. At dahil sa salitang doron o gift ay neuter, walang kasarian at walang sariling panghalip o pronoun, ito ay kailangang ikapit sa nag-iisang panghalip na pamantig o demonstrative pronoun na that. Kaya that, no, yung tinutukoy po ng that, ang tinutukoy na ay ang faith. Sa makatuwid, sa dahilan ng grammar, ang tinutukoy na gift of God ay ang faith, ang pananampalataya. Malinaw po? Pinag-aaralan natin to kasi mamaya sabihin natin, kaya bakit ka naligtas? Kasi ako'y nanampalataya. Pag tinanong ka, ba't ka naligtas? Kasi binigyan ako ng pananampalataya ng Diyos. Kaya hindi ka pwedeng magmalaki sa sarili mo sapagkat ang kaligtasan ay regalo. Ang regalo, kapag ito'y binayaran mo, hindi na to regalo. Ito ay may bayad na at ito ay upa. Bayad sa iyong mabubuting gawa. Again, we need to apply the same case principle. Ang case na linya of works ay ergon, ito po ay genitive. Malinaw? Lahat ng genitive tumutukoy sa faith kasi ang faith ay genitive. Yung tinatawag na of works ay genitive. Therefore, it refers to faith. No? Hindi na kailangan natin maging genius dito kasi nga malinaw kapag pinag-aaralan natin dito kung ano yung magkakaparehas ng case, yun po yung magkakasama at yun ang tumutukoy sa noun na ating pinag-aaralan. No? Okay. There are a lot of New Testament verses contrasting works and faith. Of course, faith is not works, vice versa. We are not faith. It is always faith of or works, but never ever faith and works. These two are opposite and irreconcilable. No? Irreconcilable. Na ibig sabihin, hindi ho pwedeng pagsamahin. Pag works, works. Pag faith, faith. Hindi pwedeng pagsamahin. Malinaw po ang sinasabi ng salita ng Diyos. Tingnan natin sa ano pa sabi doon, lest anyone should boast. Sa ating binasa kanina, no? Sa ating binasa kanina, we have something to sabi dito sa verse 9, not of works, lest anyone should boast. For a practical purposes, if faith is man's part, then we have something to boast about. Di ba malinaw? Kung ang faith ay galing sa atin, pwede natin pagmalaki. Sabi doon, not of your work, lest anyone should boast. Walang pwedeng magmalaki. Kung ang faith ay galing sa atin, pwede natin pagmalaki. Pero sinabi ng Bible, para walang sino mang magmalaki. Bakit? Kasi yung faith ay galing sa Diyos. Malinaw? Malinaw po? Kaya sinadya ng Diyos ang kaligtasan ay purong biyaya o pure grace upang walang sino mang magmayabang, likas na bagsak na kalalagayan ng tao ang aming, no? Sabi doon, likas sa bagsak na kalalagayan ng tao ang maging mayabang. Hello? Tingnan nyo yung katabi, hindi po yan. No. Likas lang. Sinabi likas. Kapag naka kay Kristo ka, wala ka ng yabang. Pag nasa full grace ka, wala ka ng yabang. Kasi ang pinagmamayabang mo si Kristo. Pinagmamayabang natin ay ang kanyang natapos na gawa sa krus ng Kalbaryo. Hindi natin pinag-uusapan ilang verse ang nabasa mo araw-araw. Hindi natin pinag-uusapan na ikaw ay nag-aayuno. Ang pinag-uusapan natin yung ginawa ni Kristo sa buhay natin. Kasi madalas, pag nag-attend ka sa church, kailangan ganyan ka. Kailangan perfect attendance ka. Kailangan nagbibigay ka. Kailangan ito yung ginagawa mo. No? Makakarinig kayo sa FB, talagang minsan parang dinudukutan ng pastor yung mga membro. No? Nagbibigay na ng tithe, sinisita pa, dapat nag-i-offering ka pa.
Di ba? Puro ganun ang pinag-uusapan. Pero dito sa Gospel Bearer Ministry, isa lang po ang ating pinag-uusapan, ang kanyang natapos na gawa sa krus ng Kalbaryo, ang ginawa ng Diyos sa buhay po natin. Amen po? Kasi yan po ay yung ginawa ng Panginoon sa buhay po ng bawat isa sa atin. Madalas nga, kahit hindi naman natin ginagawa, inaagaw pa rin natin ang pinagmamayabang na parang siya ang may gawa. Lalo pa, kaya kung siya ang may gawa. Di ba merong ganon, mga tao? Yung bang merong ginawa yung isa, pinipilit niyang isama yung sarili niya. No, kasama ako dyan sa proyektong yan. Hindi naman tinatanong kung kasama ka o hindi. Minsan ganun po ang tao, di ba? Yung credit ng iba, gusto mo masama ka. Kasi nga, ganun yung likas na kayabangan ng tao. Ang kasalanan po ay nanggaling sa pinaka-prinsipe ng kayabangan. Sino yun? Si Satanas. Mayabang si Satanas. Gusto niya maging tulad ng Diyos. Inaangkin niya yung karangalan na nararapat para sa Diyos. No? Kaya po, pagka nakarinig kayo ng pastor na ipinagmamalaki ang kanyang sarili, huwag na kayong makinig. Tumakbo kayo palayo. Kahit ako, kung nadinig niyong pinagmamalaki ko sarili ko, wag na kayong makinig sa akin. Walang ibang pagmamalaki dito, kundi si Kristo lamang. Sapagkat wala tayong kayang gawin kung hindi sa ginawa ng Panginoong Jesucristo sa buhay po ng bawat isa sa atin. For by grace you have been saved through faith, that not of yourselves. It is the gift of God, not of works, lest anyone should boast. No? Ano po, sabi doon, where does faith come from? Saan nga ba nagmula ito? Sabi doon, faith come from hearing the word of Christ. Nung madinig natin ang natapos na gawa ng Panginoong Jesucristo, tinubuan tayo ng pananampalataya sapagkat ang pananampalataya ay regalo. Hello, sino po sa inyo ang nagre-regalo? Marunong pa ba yung bibigyan kesa sa'yo? Hello, sino sa inyo nagre-regalo? Oh, Tita Gachi, madalas magregalo yan. Pero, kunyari, regalo ng Tita Gachi, hindi po ako, wala akong karapatan na sabihin, bigay mo na kagad. Yung merong magbibigay ng regalo, siya ang bahala kung kailan niya ibibigay. Tama? Kaya doon, sabi doon, nang marinig natin ang word of Christ, maaring yung iba, tagal naman tumanggap. Minsan marunong pa sa Diyos eh. Tagal sineshare nun eh. Hindi pa rin Word of Christ naman yung sineshare ko. Ba't hindi ma-born again? Kasi wala pa yung gift of faith. Tama? Kasi yung faith gift. Kaya mo lang maintindihan ang Word of Christ pagka meron ka ng gift of faith. Yung pananampalataya mo. Regalo kasi ng Diyos yun eh. Ang tanong, kailan dumating? Kaya wag natin husgahan yung iba. Maaaring hindi pa dumadating sa kanila regalo. Di pa nila naunawaan yung word of God, no? Kaya continue lang tayo. Gospel bearer. Tagapagdala tayo ng mabuting balita. I-share natin si Kristo. I-share natin yung natapos na gawa ng Panginoon. At ang pagtanggap, hindi sa atin. Pagtanggap nila galing sa Diyos. Malinaw? Sabi doon, ang faith pa ay Christ in the grace of God. Sabi sa John 1:14-17, the word of Christ can also be identified as the word of grace. Sabi ni Apostol Pablo, call it the gospel of grace. Sabi sa Acts 20:24. Kasi alam niya na ang layunin niya ay may pangaral ang mabuting balita ng biyaya. Kaya tinatawag po na word of Christ, Christ and the grace of God. Sabi doon, and the gospel of grace. Minsan tinatawag din po itong the gospel of Christ. Sabi sa Romans 1:16, for I'm not ashamed of the gospel of Christ because this is the power of God. No, yung po'y kapangyarihan ng Diyos sa ikaliligtas ng mga sampalataya. Kaya yung pong grace, yung pong gospel, wag natin ikahiya, i-share natin yan. Yung pagtanggap ng tao, bahala po ang Diyos. Wag po tayong may stress, tagal naman tumanggap. Nainip na ako. Bahala ka na nga sa buhay mo. Parang nawawalan tayo ng pag-asa, no? Tagal-tagal ko na lang sineshare, ayaw pa rin makinig. Bahala ka, mapunta ka sa impyerno.
Minsan tayo nanghuhusga sa tao eh. Kung katulad natin ng Diyos, kung katulad tayo katulad ng yung tayo ay katulad ng Diyos, maaaring lahat walang maligtas kasi tayo mainipin. Walang tiyaga, no? Sabi doon, this is the only legitimate source of faith. Wala nang iba. Si Kristo at ang kanyang natapos na gawa sa krus ng Kalbaryo. Yan ang legitimate source ng pananampalataya. Sabi ni Apostol Pablo, for everyone who calls in the name of the Lord will be saved. Sino ang maliligtas? Yung tatawag sa Panginoon. How then can they call on the one they have not believed? Paano naman sila tatawag kung di nila pinaniniwalaan? And how can they believe in the one whom they have not heard? And how can they heard without someone preaching to them? And how can they preach unless they are sent? As written, how beautiful, are the feet of those who bring good news. Sino tagapagdala ng mabuting balita? GBM. Ito po yung verse natin eh. Gospel Bearer Ministry. Okay? Tayo po yung tagapagdala ng mabuting balita. But not all the Israelites accepted the good news. For Isaiah say, Lord, who has believed our message? Consequently, faith comes from hearing the message, and the message is hearing through the word of Christ. No? Sabi diyan, ang pananampalataya ay nagbubuhat sa pakikinig at pakikinig sa salita ng Diyos. Tingnan natin yung pattern. God sent a preacher. Sino yung preacher? Ang nagsisend niyan ay ang Diyos. Hindi ho ang tao nagsasabi ako ay sinugo. Pagka sinabing siya sinugo, mani po yun. No? O kaya binusa. Butong pakwan. Ang nagsusugo ng preacher, Diyos. No? A preacher preach is the word of grace. Ang pinipreach naman ng preacher na galing sa Diyos ay word of grace. Biyaya ang pinipreach. Pagka batas ang pinipreach, hindi ho yung galing sa Diyos. Kasi ang Diyos, magpapadala siya ng tamang mensahero at tamang mensahe. Kaya pag maling mensahe, hindi yan galing sa Diyos. Tamang mensahe ang pinapangaral ng ang mensaheng galing sa Diyos. Yun. Tatapos na po tayo. Maiksi lang naman to. Okay. You heard the word of grace. Una, nagpadala ng preacher. Pangalawa, yung preacher nagsalita ng word of grace. Pangatlo, you heard the word of grace. Nadinig mo yung word of grace. You received faith from the word of grace. No, bakit ka nakaka-receive? Nung madinig mo ang word of grace, binigyan ka ngayon ng pananampalataya. Kasi regalo yun. Ano? Regalo yun. Okay. Ano ba yan? Meron pa rin? Okay. Meron pa rin ba? Wala na? Huwag mo na pasinin, okay na yun. Hindi mo makikita sa camera yun eh. Tapos, nung na-receive natin, nadinig natin ang grace, we receive faith. Kasi regalo yon galing sa Diyos, hindi dahil sa magaling tayong umunawa. Okay? Regalo tayo, nung nadinig natin ang word of grace, naniwala tayo sa salita ng Diyos, at tumawag tayo sa Panginoon. Ayun. Nung tumanggap tayo, natanggap natin ang grace, naniwala tayo, na-receive natin yung gift of faith, tumawag tayo sa Panginoon, tsaka tayo naligtas.
Kailan naligtas? Nang ikaw ay tumawag. Kailan ka tumawag? Nang ikaw ay sumampalataya. Kailan ka sumampalataya? Nang marinig mo ang salita ng biyaya. Kailan mo narinig ang salita ng biyaya? Nang may nangaral ang mga ngaral. Kailan nangaral ang mga mangangaral? Nang isinugo ng Diyos. Saan nanggaling ang kaligtasan? Sa Diyos, kasi siya nagpadala. Ano yung pinadala na mensahe? Galing din sa Diyos. At paano ka tumanggap? Dahil binigyan ka ng pananampalataya. Kasi hindi ka naman makakatanggap kung patay ang espiritu mo eh. Binuhay ng Diyos ang espiritu mo, kaya ka tumanggap sa salita ng Diyos. Saan nagmula ang pananampalataya? Sa Diyos. Okay? Malinaw, sa makatuwid, kung walang sinugo ang Diyos, walang mangangaral. Kung walang mangangaral, hindi mo maririnig ang salita ng Diyos. Kaya nga sabi, Go ye and preach the gospel. No? Nagpapadala ang Diyos ng mga mangangaral. No? Kasi nga, kung walang mangangaral, kunyari sa isang bundok, sa tribo, kung walang pupunta ron, at sasabihin ang gospel of Christ o gospel of grace, hindi nila matatanggap ang kaligtasan. Halinaw? Kaya lagi tayong nagpupunta sa school. Pupunta tayo kung saan tayo dalhin ng Panginoon. Ipangangaral natin ang mabuting balita ng kaligtasan. Nagpunta tayo sa polo. Kung hindi nangaral doon si Pastor Paul, madidinig ba nila ang gospel? Pero kaya naman siya nagpunta doon kasi isinugog siya ng Diyos doon. At yung kanya sinasabi, hindi galing sa kanya, kundi galing sa salita ng Diyos. At dahil galing sa salita ng Diyos yung kanyang pinangangaral, sila ay naniwala doon sa kanyang pinangangaral sapagkat binuhay ng Diyos yung kanilang espiritu. Niragaluhan sila ng pananampalataya na maniwala sa sinasabi ni Pastor Paul. Kaya sila nandoon. Ganon din tayo, di po ba? Kaya ang faith po sa makatuwid ay hindi galing sa atin. Kung hindi mo narinig ang salita ng Diyos, hindi ka magkakaroon ng pananampalataya. Kung wala kang pananampalataya, hindi ka tatawag. At kung hindi ka tatawag ng may pananampalataya sa pangalan ng Panginoong Hesus, hindi ka maliligtas. For whoever calls on the name of the Lord shall be saved. Ultimately, salvation from the start to finish is a soul of God. It's a soul act of God. Amen? We are just recipient of God's saving grace. Amen? Palakpakan po natin ang Panginoon. Okay, life application. Mabilis lang po ito kasi natin sa tatlo. Life application natin ay ang pananampalataya ay kaloob ng Diyos, hindi gawa ng tao. Malinaw? Naniniwala tayo dito? Kasi kapag tayo naniniwala na kalahati gawa ng tao, kalahati gawa ng Diyos, iniinsulto natin yung ginawa ni Kristo sa krus. Parang sinasabi natin, hindi sapat. Kulang pa yung ginawa ni Kristo, kaya gawin mo to, gawin mo rin, gawin mo yan. Iniinsulto natin ang ginawa ni Kristo sapagkat completely yung ginawa ni Kristo doon sa krus ng Kalbaryo. Amen? Hindi kaya ng katawan o kaluluwa na mag-produce ng faith dahil ito'y hindi natural, kundi spiritual. Malinaw? Ang Diyos ang humanap sa atin at at pinili niya tayo upang tanggapin natin ang regalo ng pananampalataya. No one can come to me unless the Father who sent me through Him. No? Hindi tayo makakalapit sa Diyos. Hindi tayo makakalapit sa Panginoong Jesucristo kung hindi tayo pinadala ng Panginoong Diyos sa Kanyang bugtong na anak. Okay, the big idea, ano po yan? Salvation is a soul act of God. Because faith is a gift of God. Palakpakan po natin ang Panginoon. Tayo po'y manalangin. Dakilang Diyos na makapangyarihan sa lahat. Maraming salamat. Tunay nga o Diyos na salamat po sa biyaya mo. Sapagkat biyaya mo lamang ang amin pong binigay mo sa amin, Panginoon. Maraming salamat sapagkat wala po kaming kakayanan na iligtas ang aming sarili. Wala rin po kaming sariling kakayanan na magkaroon ng pananampalataya.
Salamat po sapagkat ikaw nagbigay sa amin ng pananampalataya upang kami magkaroon ng buhay na walang hanggan at matanggap ang kaligtasang nanggaling sa iyo. Ang regalo ng kaligtasan na ikaw ang may gawa sa buhay po ng bawat isa sa amin. Salamat po sapagkat tinuturuan mo kami na lumalim sa pananampalataya sa inyo at makita namin ang lahat ng bagay na wala kaming kinalaman sa aming kaligtasan, kundi lahat ng ito ay regalong buhat sa inyo. Sapagkat tunay nga, hindi dahil sa aming ginawa, kundi dahil sa iyong ginawa sa krus ng Kalbaryo, kaya kami naligtas. Maraming salamat po. Tunay nga sa iyo po ang aming papuri, aming pagdakila, paglalat sa tanging pangalan ni Jesus. Amen. Sige po, dadako po tayo sa pagpirapirasan ng tinapay. Ito pong ating gagawin.